land preparation po natin sa Azolla. Unang-una po dapat meron tayong itak, asarol, at siyempre mayroon tayong pala. Ayan, tapos yung pangkahag ng damo. Dapat mayroon din po tayo niyan. Ayan, kumpleto na. Pwede na tayong mag-start. Let's go. Hello po, maraming salamat muli sa inyong panonood. Ngayon po, bago po natin ilagay yung asula, ay i-explain ko po muna sa inyo kung ano yung mga ginawa. Ito pong kanal or drainage na ito ay ginawa ito para pagka marami na pong tubig dito, hindi po pumasok dito lahat. Kasi pagka pumasok dito sa paglalagyan ng asula ay pwedeng ma-wash out yung asula kasi yung asula po ay nakalutang lang siya. Ayan. Yan po naman pong plastic na yan, ang purpose po naman yan ay pagka tumataas po yung tubig, yung asula po ay tumataas drain. Ngayon kung wala po siyang plastic, dumidikit po siya sa lupa or sa gilid na halimbawa may mga damo-damo siya or may lupa, dumidikit siya. Ngayon pagbaba ng tubig, kasi kung halimbawa wala ng ulan or medyo maintain na ulit yung tubig, hindi na po siya sumasama sa pagbaba kasi nga nakadikit na siya. Ngayon kaya dapat lalagyan siya ng plastic paikot. Ayan, yan po yung purpose niyang plastic na yan para yung asula pagka tumataas yung tubig kasi hindi naman naiiwasan na kahit may ganitong kanal na daanan ng tubig, yung mga ibang part, halimbawa po dyan sa taas na yan, yung ulan ay pumupunta rito. So tumataas din po yung tubig niya. Kasi yan pong anong yan, yan pong loob na yan ng taniman ng asula or lagayan ng asula ay mayroon po siyang bukal or buro-buro. Diyan po sa bato, doon po sa isang batong yun at saka. So kaya kahit po hindi na siya papasukan ng tubig ay hindi po siya mahihibasan. Kaya pagka umulan po may tendency po talaga siya na tumaas yung tubig kasi madadagdagan siya ng tubig ulan. Kaya dapat po mayroon kayong nakareding plastic na ganito para, pero dapat po mayroon din po siyang overflow. Ayan, titingnan po natin yung overflow dito.
Ayan. Pagka ang gusto mo pong abot ng tubig ay hanggang dito, so lalagyan mo po siya ng lupa na hanggang dito. Ngayon pagka lumagpas na yung tubig, so aapaw siya. So aapaw lang siya pero hindi siya makakalabas yung asola. Parang ganito po yung mga damong ito na mga basura. Ayan. Hindi siya makalabas kasi mayroong screen. Ganoon din po yung purpose noon sa asola. Hindi siya makakalabas kahit na tumaas yung tubig. Ayan. Ngayon po, bago naman po natin ilagay yung asola, kaya ginawa ko po ay pinatagal ko muna siya para luminaw. Hindi muna agad-agad nilagay yung asola kasi mas maganda po yung pinapalinaw mo para makita mo kung may isda. Kasi yung asola po, kinakain po siya ng hito or ng dalag at saka tilapia. Ngayon kung may halimbawa na buhay na isda dyan, makikita natin kung mayroong isda. So maaalis yun bago ilagay yung asola. Ngayon po kung nakikita nyo po ay mayroong dyang sako. Ang laman po niyan ay ipot ng tao at ipot ng manok or tae ng manok. Yan, ilalagay po yan dyan sa paglalagyan ng asola. Kasi yan po ay magiging parang fertilizer sa kanya. Although pwede naman na hindi mo na siya lagyan ng fertilizer, kahit sa palanggana mo lang siya ilagay, okay na siya kasi nabubuhay naman siya at hindi naman siya maselan. Ginusto ko po siya na lagyan ng ipot para mas mabilis siyang dumami kasi after 1 week babalik tayo dito at ipapakita ko sa inyo kung talagang kinakain ba talaga ng manok or kinakain ng tilapia itong asola. Ngayon, umpisa na natin. Bago po yan ay kukunin na natin yung asola na ilalagay natin dito. Ito po yung paglalagyan natin. Yan. Tayo na at kukunin natin. Yung asola po pala ay hindi po pwedeng isama sa fish pond. Hindi naman siya nakakaano ng isda. Pwedeng hindi naman siya makain kasi pwede mo namang lagyan siya ng net para hindi siya makain. Ang kaso po, hindi siya mabilis dumami. Kasi yung nire-release niyang seedling, lalo po pag running water yung fish pond mo, inaagos din ng tubig. Kaya medyo mabagal po yung pagdami ng asola. Kung napapansin nyo po, ayan po yung tubig niya, yung fish pond. Tapos po dito po sa may asola, ayan po yung kulay niya. Yan po yung kung halimbawa po ay hindi siya nag-aagos yung tubig, ay yan po ay magiging parang seedling niya na, tutubo na yan. Kaso inaagos po ng tubig kaya medyo mabagal po yung pagdami. Ayan, ito po yung asola na kukunin natin na pangtanim. Medyo payat po siya kasi hindi ko siya nalalagyan ng fertilizer dito kasi baka makasama naman sa isda. Ayan, kukunin ko na po siya. Ayan, pinagharbisan ko na po yan kaya kakaunti na lang siya. Bala ko na nga sanang ubusin yan kasi sabi ko ay hindi maganda rito, hindi rin masyado siya mabilis kasi nga masikip dito sa fish pond. Ayan, medyo kaunti na siya kasi bagong harvest ko na yan. Pero yan, uubusin na natin at ililipat natin doon. Ayan, tingnan nyo, wala na siya, ubos na. Saka isang puno tayo sa dito sa lagayan. Ayan. Ngayon, dadalhin na natin ito doon. Hindi po nakakaalam ng asula. Ayan, ito po yung klase niya. Ayan po yung klase ng asola. Po siya vitamin A, vitamin B12 at mataas po yung protein niya. Pwede siya sa manok, pwede sa tilapia, pwede sa gansa. At pwede rin po ito sa baboy.
Ngayon po, kung may gusto pa po kayong malaman about dito, pwede nyo rin po itong i-research. Ngayon po, ilalagay na po natin. Pero bago po ito ilalagay, ilalagay muna natin yung ipot ng manok. Ayan, para magkaroon siya ng fertilizer. At after 1 week, babalikan natin siya kung gaano na siya karami. Papakain tayo ng manok, ng tilapia, at ng gansa. Ito yung ipapakain natin. Ngayon po, kung wag lang po sa sa maalat, tubig maalat kasi mamamatay siya. Dapat sa tabang. Tayo ng Tapos ilalagay din natin dito after 1 week kung makakakuha tayo ng gaano karami. Kung ganito din ba or gaano yung dinagdag after 1 week. Wala pong problema kahit itapon mo lang ito sa tubig. O ayan na po yung tula. Ayan. After 1 week po, samahan nyo po akong muli, abangan nyo po muli ang aking video para makita nyo po yung pagpakain nito or kung talagang paano ito nilalahok sa pagkain o talagang kinakain ng isda or manok tsaka gansa. Pwede rin po ito sa baboy kasi wala po ako ditong baboy. Ngayon, ito po yung pinakanghuling gagawin muna natin ngayon. Sa susunod pong muli, maraming salamat po sa panunood. God bless you po. Maraming salamat.